Hindi mo ba namamalayan na nawawalan ka na ng kontrol sa iyong blood sugar? Milyon-milyong tao ang dumaranas ng mapanganib na pagbabago sa kanilang blood sugar na nagdudulot ng musika pagkapagod, hindi mapigilang pagtaas ng timbang at higit pa ang landas patungo sa diabetes. Ngunit paano kung sabihin ko sa inyo na ang solusyon sa seryosong problemang ito ay nakakagulat na simple? Isang uri ng pulbos na mabibili sa halagang ilang daang piso lamang at makukuha sa pinakamalapit na botika kahit walang reseta ng doktor. Subalit ang epekto nito musika ay kasing bisa ng mamahaling gamot sa pagpapabuti ng blood sugar mula sa araw-araw na kalusugan. Magandang araw! Ako si Dr. Victor Pascual at mahigit 30 taon na akong naglilingkod sa larangan ng pangangalaga sa kalusugan ng mga nakatatanda dito sa Pilipinas at sa Amerika. Masyado bang maganda pakinggan para maging totoo ang sinabi ko? Kung gayon, mula ngayon ay ipapakita ko sa inyo ang kamangha-manghang katotohanan. Ang pulbos na ito ay isang milagrosong fiber na karaniwang kilala lamang ng karamihan bilang mabisang pantulong sa constipation. Ngunit iyan ay isang malaking pagkakamali. Natuklasan na ng modernong agham na ang sangkap na ito ay meron pang isang nakalimutang superpower. Ito ay ang kahanga-hangang kakayahan nitong kontrolin ang blood sugar. Hindi ito isang mapanlinlang na advertisement o panloloko. Daan-daang mahihigpit na klinikal na pag-aaral ang sumusuporta dito. Kung gayon, ano ang mangyayari kapag ininom mo ang pulbos na ito? Isipin ninyo na mayroong digmaang nagaganap sa loob ng inyong bituka. Sa tuwing kumakain ka ang asukal mula sa pagkain ay dumadaloy sa iyong dugo na parang alon na nagiging sanhi upang ang iyong pancreas ay magtrabaho ng sobra para maglabas ng insulin. Kapag nangyayari ito araw-araw, buwan-buwan at taon-taon sa huli, ay napapagod ang katawan, nagkakaroon ng insulin resistance at nauuwi sa diabetes. Ngunit ang pulbos na ito ay lumilitaw na parang isang mandirigmang tagapagtanggol sa ganitong sitwasyon. Kapag nahaluan ng tubig sa loob ng bituka, ito ay nagiging isang makapal na gel na bumabalot at kumakapit sa glucose. Pinipigilan itong mabilis na maabsorb sa daluyan ng dugo. Ang resulta, ang iyong blood sugar ay dahan-dahan at matatag na tataas at hindi na magkakaroon ng mapanganib na biglaang pagbabago. At ito ay simula pa lamang. Sa patuloy na pag-inom nito, mapapansin mo ang kapansin-pansing pagbuti sa iyong hemoglobin A1C level na isang pangmatagalang sukatan ng kontrol sa blood sugar. Ngunit hindi dito nagtatapos. Nakakagulat na ang sangkap na ito ay mayroon ding kakayahang magpababa ng level ng LDL cholesterol na kilala bilang bad cholesterol. Ito mismo ang sanhi ng pagbabara ng mga ugat na nagdudulot ng stroke at atake sa puso. Ibig sabihin, dalawang benepisyo sa isang inuman, kontrol sa blood sugar at proteksyon sa cardiovascular system ng sabay. Ngunit huwag magmadali. Sa video na ito, ibubunyag ko ang lahat ng sikreto ng pulbos na ito, ang tamang paraan ng pag-inom, ang eksaktong dosis, at ang pinakamagandang oras para sa pinakamahusay na epekto. At mas mahalaga, babalaan ko rin kayo tungkol sa 3 natural na pagkain na hindi ninyo dapat kailanman ipagwalang bahala. Kung palalampasin ninyo ang mga ito, para na rin ninyong inilalagay ang inyong sarili sa panganib ng malalang sakit. Ang 3 pagkain ito ay hindi mahal o bihira, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay hindi ninyo akalain. Kahit na ikaw ay ganap na malusog ngayon at nais mong mapanatili ang mabuting kalusugan, ang 3 pagkain ito ay isang pananggalang na hindi dapat mawala. Ngunit para sa mga nasa panganib na yon ay ang mga na-diagnose na may diabetes, insulin resistance, pre-diabetes o dumaranas ng hindi makontrol na pagtaas ng timbang. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ay isang ganap na utos para sa kaligtasan. Wala nang ibang daan. Kailangan ninyong kumilos ngayon din.
Sa kabutihang palad, ang mga ito ay mura, madaling makuha at nasa paligid lang natin. Kaya huwag palampasin kahit isang segundo sa video na ito. Bago magsimula, mangyaring i-like at mag-subscribe upang hindi ninyo makaligtaan ang mas mahalagang impormasyon sa kalusugan sa hinaharap. Kung sa tingin ninyo ay kapaki-pakinabang at mahalaga ang nilalamang ito, mangyaring mag-iwan ng numerong 7 sa comment section sa ibaba. Kung hindi ka pa kumbinsido o mayroon kang ibang opinyon, mangyaring mag-iwan ng numerong 0. Sa pamamagitan ng inyong feedback, gagawa kami ng mas mahusay na content. Una sa lahat, ipapakilala ko sa inyo ang 3 pagkain na maaaring ganap na magbago sa inyong laban kontra sa mataas na blood sugar. Ang unang pagkain na nais kong bigyan ng babala ay ang suka, partikular na ang apple cider vinegar. Sa loob ng maraming siglo, itinuturing lamang ng mga tao ang suka bilang isang simpleng preserbatibo ng pagkain. Ngunit ibinunyag ng modernong agham ang isang nakakagulat na katotohanan: ang suka ay may kamanghamanghang kapangyarihan sa pagkontrol ng blood sugar, isang katotohanang matagal nang itinago ng komunidad ng medisina. Nasaan ang sikreto? Lahat ay nasa isang mahiwagang sangkap na tinatawag na acetic acid. Ang sangkap na ito ay direktang nakikialam sa paraan ng pagproseso ng ating katawan sa asukal. Pakinggan ninyong mabuti ang kahangahangang mekanismong ito. Ang acetic acid ay nagsisilbing isang uri ng bantay pinto, pinapabagal ang proseso ng paglabas ng pagkain sa tiyan upang dahan-dahan itong mapunta sa bituka sa halip na biglaang bumuhos. Kasabay nito, pinasisigla nito ang mga kalamnan na mas epektibong sumipsip ng glucose na mabilis na nagpapababa ng asukal sa dugo. Ano ang huling resulta? Ang iyong blood sugar level ay mananatiling matatag at hindi natataas at bababa na parang baliw tulad ng dati. At hindi ito simpleng teorya lamang. Maraming mahihigpit na pag-aaral sa siyensya ang nagpatunay sa mga kamanghamanghang numero. Ang pag-inom lamang ng 1 o 2 kutsarita ng apple cider vinegar na hinaluan ng tubig 10 hanggang 15 minuto bago kumain ay maaaring magpababa ng post-meal blood sugar, ang pinakamapanganib na pagtaas ng hanggang 20% yan. Ito ay isang level na kahit ang mga mamahaling gamot sa diabetes ay hindi kayang abutin. Ngunit kailangan itong inumin ng tama. Kung hindi maaari pa itong makasama sa katawan, ito ay isang agarang babala na nais kong bigyang diin. Huwag na huwag, uulitin ko, huwag na huwag uminom ng suka nang walang laman ang tiyan. Maraming tao ang nagkakamali sa pag-aakalang maganda itong inumin sa umaga, ngunit iyon ay isang malaking pagkakamali. Kapag ang acetic acid ay direktang tumama sa lining ng tiyan na walang laman, maaari itong magdulot ng malubhang ulcer na magreresulta sa sakit at pangmatagalang problema sa panunaw. Sa halip, mas mainam na inumin ito bago kumain o habang kumakain, halimbawa bilang dressing sa salad. Ngunit sandali, hindi lahat ng suka ay may parehong epekto. Maraming tao ang nagkakamali sa puntong ito. Karaniwan, mayroong 3 uri ng suka: apple cider vinegar, balsamic vinegar, at suka mula sa alcohol. Alin sa mga ito ang dapat mong piliin? Ang sagot ay malinaw at tiyak. Ang apple cider vinegar ang hari ng lahat ng suka. Ang apple cider vinegar ang pinakamalawak na napag-aralan na uri at naglalaman hindi lamang ng acetic acid, kundi pati na rin ng polyphenols at malalakas na antioxidants. Lalo na kung pipiliin mo ang unfiltered organic na apple cider vinegar, ang medyo malabo at may latak sa ilalim, makakakuha ka pa ng mga probiotics na mga mabubuting bakterya. Ang mga bakteryang ito ay nagbabalanse ng microbiome sa bituka at nagpapalakas ng immunity. Paano naman ang suka mula sa alcohol? Bagamat naglalaman din ito ng acetic acid at theoretical na may katulad na epekto, sa katotohanan ito ay isang mahinang uri ng suka.
Ito ay may matapang at nakakairitang lasa at walang anumang mahahalagang sangkap tulad ng probiotics, antioxidants o polyphenols. Ang araw-araw na pag-inom nito ay makakasira lamang sa iyong tiyan na walang gaanong benepisyo. At paano naman ang balsamic vinegar? Iyon ay isang matamis na patibong. Karamihan sa mga balsamic vinegar na ibinebenta sa merkado ay may idinagdag na asukal upang maging matamis. Sa huli, sinusubukan mong magpababa ng blood sugar habang naglalagay ka naman ng asukal sa iyong katawan. Napaka-kontradiksyon, hindi ba? Ngunit may isang mahalagang babala sa kaligtasan na dapat mong malaman. Ang suka ay hindi isang magic potion para sa lahat. Ang mga taong may acute gastritis stomach ulcer o mahinang inamel ng ngipin ay dapat kumonsulta muna sa doktor bago ito inumin. At buong puso kong uulitin, wag na wag kailanman iinumin ang purong suka. Hindi ito simpleng babala. Ang purong suka ay napakatapang na acid at sa isang inuman lang ay maaaring magdulot ng paso sa bibig, matunaw ang enamel ng ngipin at magdulot ng malubhang pinsala sa esophagus. Tiyaking ihalo ito sa tubig o gamitin bilang salad dressing. At panghuli, mayroong isang gintong sikreto na hindi alam ng marami. Ang pag-inom ng apple cider vinegar kasabay ng hapunan ay nagpapabuti sa insulin sensitivity sa loob ng maraming oras at maaaring magpatuloy ang epekto hanggang sa susunod na umaga. Kaya maraming tao ang naguulat na mas matatag ang kanilang blood sugar level pagkagising sa umaga. Ang kamangha-manghang penomenong ito ay tinatawag sa agham na second meal effect at isang napaka-revolusyonaryong tuklas sa pag-aaral ng kontrol sa blood sugar. Huwag palampasin ang pagkakataong ito. Ngayon kailangan kong pag-usapan ang pangalawang pagkain na ginagamit ng mali ng karamihan sa mga tao. Ito ay ang cinnamon. Huwag magpalinlang sa mukha nitong walang panganib. Ang cinnamon ay hindi lamang isang mabangong pampalasa na ibinubudbod sa tinapay o inihahalo sa tsaa. Sa loob ng tuyong balat ng cinnamon na iyon ay mayroong nakatagong malalakas na bioactive compounds na maaaring magbago ng husto sa paraan ng pagproseso ng ating katawan sa asukal. Malaki ang naitutulong nito sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Binubuksan ang mga pinto ng ating mga selula upang madaling maabsorb ang glucose sa halip na manatili sa dugo. Ngunit narito ang problema. Kung mali ang uri ng cinnamon, napipiliin mo hindi ka lang mabibigong makuha ang epekto nito, kundi unti-unti mo pang nilalason ang iyong atay araw-araw. Nasaan ang sikreto sa buhay at kamatayan ng cinnamon? Ang sagot ay nasa pag-alam ng tamang uri. Karamihan sa mga mamimili ay hindi man lang alam na mayroong dalawang ganap na magkaibang uri ng cinnamon sa merkado, ang cassia at ang Ceylon. At ang pagkakaiba ng dalawang ito ay maaaring magdikta sa hinaharap ng kalusugan ng iyong atay. Pakinggan ninyo ang seryosong babalang ito. Ang cassia cinnamon ang pinakakaraniwan at murang uri na madaling makita sa mga supermarket at palengke ay isang mapanganib na patibong. Ang cassia ay naglalaman ng isang nakalalasong compound na tinatawag na coumarin sa napakataas na konsentrasyon. Ang sangkap na ito ay nagiging lason kapag naipon sa katawan. Mas mapanganib ang coumarin dahil hindi ito nagdudulot ng agarang pinsala. Dahan-dahan itong naiipon sa atay. Sa paglipas ng panahon, unti-unting sinisira ang mga selula ng atay at maaaring humantong sa malalang pinsala, sa atay cirrhosis at sa pinakamasamang kaso, liver failure. Kung araw-araw kang kumukonsumo ng malaking halaga ng cassia cinnamon, sinisira mo ang iyong sariling kalusugan nang hindi mo namamalayan. Kung gayon, ano ang gagawin kung cassia cinnamon lang ang meron ka? Binabalaan ko kayo, huwag itong gamitin araw-araw. Ang tuntunin para mabuhay ay isang araw gamitin, isang araw pahinga, isang araw gamitin, isang araw pahinga. Huwag hayaang patuloy na malantad ang iyong atay sa nakalalasong coumarin.
Maaring malusog ang pakiramdam mo ngayon, ngunit ang pinsala sa atay ay tahimik na nangyayari at sa oras na lumitaw ang mga sintomas, maaring huli na ang lahat. Ngunit mayroon ding magandang balita. Ang cinnamon na aking buong kumpiyansang inirekomenda at pinagkakatiwalaan ay ang Ceylon cinnamon. Ito ang uri na tinatawag na reyna ng cinnamon. Ang Ceylon cinnamon ay may napakababang nilalaman ng kumarin, halos hindi nakakapinsala at maaaring gamitin araw-araw ng walang panganib sa atay. Ito ang tunay na pinakamahusay na cinnamon at isang ligtas na pagpipilian na dapat nasa kusina ng bawat tahanan. Ngunit paano mo makikilala ang dalawang uri ng cinnamon na ito na halos magkamuka at madaling mapagkamalan? Ituturo ko sa inyo ang sikretong ginagamit ng mga eksperto para makilala ang mga ito. Ang mapanganib na cassia cinnamon, ang uri na dapat mong iwasang gamitin nang madalas ay madaling makilala sa itsura nito. Ito ay isang matigas na isang layer ng balat na mahigpit na nakarolyo, may matingkad na pulang kayumangging kulay at napakatigas. Kapag hinawakan, mararamdaman mo ang matigas at solidong tekstura nito at halos hindi mo ito mababali gamit ang iyong mga kamay lamang. Sa kabilang banda, ang Ceylon cinnamon na dapat mong hanapin ay may ganap na naiibang istruktura. Ito ay binubuo ng maraming manipis na layer na nakarolyo na parang maliit na rolyo ng tissue paper, may mas mapusyaw na kulay kayumanggi at napakalambot. Sa isang magaang pagpindot lang ng iyong mga daliri, madali itong madudurog at magiging pulbos. Ito ang katangiang hindi mo maipagkakamali. Kung titingnan ninyong mabuti ang larawang iniwan ko, malinaw ninyong makikita ang pagkakaiba ng dalawang uri. Sabihin ninyo sa akin ngayon sa mga komento, alam nyo na ba ang paraan ng pagkilalang ito? O ngayon lang ninyo narinig ang mahalagang sikretong ito mula sa isang tao? Magbahaginan tayo at tulungan ang isa't isa. Kung gayon, ano ang aking huling payo? Piliin ang Ceylon cinnamon. Walang pag-aalinlangan. Ang perpektong dosis ay 1 kutsarita bawat araw. Kung ikaw ay nakikipaglaban sa diabetes, ito ay isang natural na sandata na hindi mo dapat palampasin. Ang perpektong almusal ay 2 o 3 kutsara ng oats sa gatas ng halaman o natural na yogurt. Magdagdag ng kaunting sariwang prutas kung gusto mo at budburan ito ng Ceylon cinnamon. Mabango, masustansya at may kakayahang magpagaling. Bukod pa rito, ang pag-inom ng 1 tasang pinakuloang cinnamon sa gabi ay makakatulong sa pagkontrol ng iyong blood sugar habang natutulog. Maaari mong idagdag ang cinnamon sa tubig smoothies o anumang pagkain na gusto mo. Sa katunayan, napakaraming paraan para gamitin ang cinnamon na nagbibigay daan sa walang katapusang kombinasyon ayon sa iyong panlasa. At narito ang isang kamanghamanghang epekto na hinahanap ng marami. Ang cinnamon ay isang perpektong kasama sa pagbabawas ng timbang. Pinapabagal nito ang panunaw at pinapatagal ang oras ng paglabas ng pagkain sa tiyan. Kaya matagal kang busog at ganap na pinipigilan ang mapanganib na pagnanais na kumain ng merienda. Higit pa rito, ang cinnamon ay nagbibigay ng natural na tamis na nagbibigay daan sa iyo na bawasan o ganap na alisin ang asukal pulot o iba pang pampatamis. Ano ang resulta? Natural mong mababawasan ang daan-daang calories bawat araw habang tinatamasa pa rin ang matamis na lasa. Subukang gumamit ng cinnamon sa halip na asukal sa iyong tsaa o kape. Maaari nitong ganap na palitan ng pulot. Ito ay isang matalino at napapanatiling paraan ng pagdidieta na hindi nangangailangan ng pagtitiis. At ngayon mga kaibigan, kailangan kong huminto sandali upang sabihin sa inyo ang tungkol sa ikatlong mandirigma laban sa mataas na blood sugar at pagtanda. Ito ay ang green tea. Pagkatapos nating alamin ang tungkol sa green tea, sabay nating tutuklasin ang misteryosong pulbos na nabanggit ko sa simula ng video. Huwag ninyong isipin na ang green tea ay isang ordinaryong inumin na iniinom ninyo araw-araw. Hindi ito ganoon. Ang green tea ay isang mahalagang kayamanan na ibinigay ng kalikasan sa sangkatauhan at sa kasamaang palad, minamaliit ng karamihan ang kamangha-manghang kapangyarihan nito.
Hayaan ninyong ikwento ko sa inyo ang isang kawili-wiling bagay. Sa loob ng mahigit 2,000 taon, iginagalang ng mga tao sa maraming bansa sa Asya tulad ng China at Hapon, ang green tea tinatawag itong elixir ng immortalidad. At mga kaibigan, hindi sila nag-exaggerate o nag-iimbento. Sa mga rehiyon kung saan araw-araw umiinom ng green tea ang bilang ng mga taong nabubuhay, nang higit sa 100 taon ay mas mataas kaysa saan man sa mundo at ang bilang ng mga kaso ng diabetes, cancer at sakit sa puso ay kapansin-pansing mas mababa. Hindi ito nagkataon lamang. Ngayon, salamat sa malaking pag-unlad ng modernong agham sa wakas, ay natuklasan ng mga mananaliksik kung bakit napakalakas ng green tea. Ang sikreto ay nasa isang kamanghamanghang grupo ng mga compound na tinatawag na catechins. Ito ay mga antioxidant na mas malakas pa kaysa sa vitamina C at vitamina E. Ang mga catechin na ito ay kumikilos na parang matatapang na mandirigma. Sa ating katawan inaatake at tinatanggal ang mga mapaminsalang free radicals na sanhi ng pagtanda, pamamaga at cancer. Ngunit higit sa lahat, mayroon itong espesyal na kakayahang baligtarin ang insulin resistance. Ito ang pangunahing sanhi ng type 2 diabetes. Maaari ninyo itong isipin bilang isang susi na nagbubukas ng mga pinto ng inyong mga selula. Tumutulong ito sa glucose na madaling makapasok sa mga selula sa halip na mapanganib na maipon sa dugo. Bukod dito, pinipigilan ng mga catechin ang malalang pamamaga na tahimik na sumisira sa ating kalusugan at tumutulong na natural at epektibong sunugin ang sobrang taba, lalo na ang taba sa tiyan. Ngayon, pakinggan ninyo ang mga kamanghamanghang numero. Isang malakihang meta-analysis na kinasasangkutan ng daan-daan, kung hindi man libo-libo ng mga kalahok ang isinagawa, at ang mga resulta ay nagpagulat sa komunidad ng medisina. Malinaw na napatunayan ng pag-aaral ang pag-inom lamang ng 1 o 2 hanggang 3 tasa ng green tea sa isang araw ay sapat na upang makabuluhang bawasan ang panganib ng type 2 diabetes. Ang sakit na ito ay sumisira sa kalusugan ng milyon-milyong tao sa buong mundo at nagdudulot ng mga komplikasyon tulad ng pagkabulag, pagkaputol ng mga kamay at paa at kidney failure na nangangailangan ng habambuhay na dialysis. 1 tasa o 2 ng green tea sa isang araw ay maaaring magligtas ng iyong buhay. Kasabay nito, natuklasan din ng mga siyentipiko ang isa pang kamanghamanghang katotohanan. Ang green tea ay nagpapabilis ng metabolismo, nagpapataas ng temperatura ng katawan, at ginagawang isang 24 oras na makinang nagsusunog ng kalorya ang iyong katawan. Maraming tao ang matagumpay na nagbawas ng timbang sa pamamagitan ng regular na pag-inom ng green tea nang hindi na kailangang mag-ehersisyo ng gusto o magutom. Ngunit mga kaibigan, kung nais ninyong itaas pa ang bisa ng green tea, mayroon akong isang espesyal na bersyon na nais kong ipakilala. Ito ay ang matcha. Marami sa inyo marahil ang nakarinig na ng pangalang matcha, ngunit maaaring hindi ninyo alam kung ano ito talaga at kung paano ito naiiba sa ordinaryong green tea. Ipaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Kapag umiinom tayo ng ordinaryong green tea, ibinababad natin ang mga dahon sa mainit na tubig at pagkatapos ng ilang sandali, itinatapon natin ang mga dahon at iniinom lamang ang tubig. Ibig sabihin, isang maliit na bahagi lamang ng mga sustansya sa green tea na natutunaw sa tubig ang ating nakukuha. Ngunit ang matcha ay ganap na naiiba. Ang pinakamataas na kalidad ng mga dahon ng green tea ay dinudurog ng pino upang maging pulbos at ang pulbos na iyon ay ganap na tinutunaw sa tubig at iniinom ng buo. Ibig sabihin, kinakain mo ang buong dahon ng tsaa. Ano ang resulta? Makakakuha ka ng 5 hanggang 10 beses na mas maraming catechins ang mga kamanghamanghang antioxidant na yun kumpara sa ordinaryong green tea. Ito ang dahilan kung bakit ang mga sinaunang samurai ng Hapon ay palaging umiinom ng matcha bago sumabak sa labanan. Pinapalakas nito ang kanilang konsentrasyon at lakas.
Ngunit mga kaibigan, meron akong isang napakahalagang babala. Bagamat malakas ang matcha, hindi ito para sa lahat. Ang dahilan ay ang mataas na nilalaman nito ng caffeine. Ang caffeine ay isang stimulant na matatagpuan sa kape at tsaa na tumutulong sa konsentrasyon at pagpapanatiling gising. Ngunit lalo na para sa mga sensitibong nakatatanda, maaari itong magdulot ng pagkabalisa, mabilis na pagtibok ng puso, panginginig ng kamay, insomnia, at maging mga panic attack na katulad ng atake sa puso. Kung ikaw ay sensitibo sa caffeine, ibig sabihin nakakaramdam ka ng pagkabalisa o hindi komportable. Kapag umiinom ng matapang na kape o tsaa, inirekomenda kong bumalik ka sa ordinaryong green tea. Ang ordinaryong green tea ay naglalaman pa rin ng mahahalagang catechins at sapat na malakas upang protektahan ang iyong kalusugan, ngunit mas mababa ang nilalaman ng caffeine nito, kaya mas ligtas. Sa kabilang banda, kung sanay ka sa caffeine at walang problema sa pag-inom ng kape, ang matcha ay ang pinakamahusay na pagpipilian at isang superfood na dapat mong paglaanan ng puhunan. At panghuli, ngunit napakahalaga, isa pang babala, isang nakamamatay na pagkakamali na halos lahat ay ginagawa ng walang pag-iisip. Ito ay ang pag-inom ng tsaa kaagad pagkatapos kumain. Pakinggan ninyo akong mabuti. Huwag na huwag uminom ng anumang uri ng tsaa kaagad pagkatapos kumain. Green tea, black tea, puerhe tea, matcha, wala sa mga iyan. Dahil lahat ng tsaa ay naglalaman ng isang sangkap na tinatawag na tanin. Ang tanin ay kumakapit sa iron mula sa pagkain na bumubuo ng isang komplikadong tambalan na hindi kayang i-absorb ng ating katawan. Bilang resulta, kahit gaano karaming pagkaing mayaman sa iron tulad ng pulang karne, atay o berdeng gulay, ang kainin mo. Kung iinom ka ng tsaa, pagkatapos kumain ang mahalagang iron na iyon, ay hindi masasalin sa katawan at ilalabas lamang sa dumi. Sa paglipas ng panahon, magkakaroon ka ng iron deficiency anemia na nagdudulot ng mga sintomas tulad ng pagkapagod, maputlang balat, pagkahilo at hirap sa paghinga. Ito ay lalong mapanganib para sa mga mayroon ng anemia o mga babaeng postmenopausal. Kung gayon, ano ang dapat gawin? Tandaan ang gintong tuntunin, maghintay ng hindi bababa sa 2 hanggang 3 oras pagkatapos kumain bago tamasahin ang iyong mabangong tsaa kapag natunaw na ang pagkain at naabsorb na ang iron. Huwag hayaang sirain ng simpleng ngunit nakamamatay na pagkakamaling ito ang mga kamanghamanghang benepisyo na maibibigay sa iyo ng green tea. Ngayon oras na upang ibunyag ang katotohanan tungkol sa kamanghamanghang pulbos na ipinangako ko. Ito ay ang psyllium husk. Ang pulbos na ito ay hindi ka pani-paniwalang abot kaya at madaling mabili sa anumang botika ng walang reseta. Ngunit ang kapangyarihan nitong magpagaling ay napakalakas na kahit maraming doktor ay hindi makapaniwala sa kanilang nakikita. Ngunit bago magsimula, malinaw kong binabalaan kayo kung gagamitin ng mali ang psyllium ay maaaring magdulot ng malubhang epekto at maaari pa itong maging banta sa buhay. Kaya't pakinggan ninyong mabuti ang bawat detalye na sasabihin ko mula ngayon. Ano ito? Ito ay ang balat ng buto ng isang halaman na tinatawag na Plantago ovata, na pangunahing itinatanim sa India. Ngunit ang tunay na himala ay nangyayari kapag ang psyllium ay nahaluan ng tubig. Isipin ninyo ang loob ng inyong bituka. Kapag ang psyllium ay nadikit sa tubig, ito ay lumalaki at nagiging isang makapal at malagkit na gel. Ang gel na ito ay bumabalot at humahawak sa glucose na parang isang lambat na pumipigil sa mabilis na pag-absorb ng asukal sa dugo o binabawasan mismo ang dami ng na-absorb. Ano ang resulta? Ang iyong blood sugar ay hindi na biglang tataas sa mapanganib na antas pagkatapos ng bawat kainan. At hindi ito isang simpleng pahayag lamang. Maraming mahihigpit na klinikal na pag-aaral ang malinaw na nagpatunay dito. Ang pag-inom lamang ng 10 hanggang 15 gramo ng psyllium sa isang araw na hinati sa pagitan ng mga pangunahing pagkain
ay nagpapakita ng kapansin-pansing pagbuti sa pang-araw-araw na antas ng blood sugar, makabuluhang pagbaba ng hemoglobin A1C at malaking pagbaba rin sa antas ng LDL cholesterol, ang tahimik na mamamatay tao na sanhi ng atake sa puso at stroke. Ito mismo ang dahilan kung bakit opisyal na kinilala ng mga internasyonal na medikal na gabay ang psyllium bilang isang first-class dietary fiber at isang pangunahing pagpipilian para sa pagtulong sa paggamot sa diabetes. Hindi ito isang pagkakataon o pinalaking advertisement, kundi isang katotohanang opisyal na kinikilala ng pandaigdigang komunidad ng medisina. Siyempre, bago magsimula, lalo na kung meron kang ibang gamot na iniinom, inirekomenda kong kumonsulta muna sa iyong doktor. Ngunit ang psyllium ay talagang isang perpektong sandata sa maraming sitwasyon para sa mga may pre-diabetes, type 2 diabetes, mataas na kolesterol, at maging sa mga nawawalan na ng pag-asa sa pagbabawas ng timbang. Dahil ang psyllium ay nakakabusog sa loob ng napakatagal na panahon, pinipigilan nito ang gana sa pagkain at natural na binabawasan ang dami ng iyong kinakain. Hindi mo kailangang piliting magutom. Kung gayon, ano ang tamang paraan ng pag-inom nito? Mukhang napakasimple. Maglagay ng isang kutsarita ng psyllium sa isang malaking baso, haluan itong mabuti ng tubig at inumin 15 hanggang 20 minuto bago kumain. Ang perpektong paraan ay kalahating kutsarita sa isang basong tubig bago mananghalian at isa pang kalahating kutsarita sa isang basong tubig bago maghapunan. Mukhang simple, di ba? Ngunit dito mismo nagkakamali ng malaki ang karamihan. Kailangan kong isigaw ang babalang ito. Kapag umiinom ng psyllium, uulitin ko, tiyakin na uminom ng sapat na tubig sa buong araw. Ito ay hindi lamang isang payo, kundi isang mahalagang kondisyon na may kinalaman sa buhay. Dahil ang psyllium ay sumisipsip ng tubig sa bituka upang bumuo ng gel, kung hindi mo bibigyan ng sapat na tubig ang iyong katawan, sipsipin ng psyllium ang lahat ng tubig sa iyong bituka. Ano ang magiging resulta? Malubhang pagbabara ng bituka, matinding sakit, at sa pinakamasamang kaso, maaaring kailanganin ang emergency surgery. Nakakita na ako mismo ng mga taong isinugod sa ospital dahil sa pag-inom ng psyllium nang hindi umiinom ng sapat na tubig. Ang masakit na tanawing iyon ay ayaw kong maranasan ninuman. Kaya sa mga taong madalas makalimot uminom ng tubig, sa mga hindi nagdadala ng bote ng tubig, at sa mga madalas ma-dehydrate, buong puso kong sinasabi, huwag kayong magsimulang uminom ng psyllium. Mas mabuti pang huwag na lang itong gamitin kaysa gamitin ng mali. Ngunit kung kaya mong uminom ng 2 hanggang 3 litro ng tubig nang tuloy-tuloy ang psyllium, ang magiging pinakamahusay mong kasama sa iyong paglalakbay tungo sa paggaling. Bilang konklusyon, taus-puso kong inaasahan na isasama ninyo sa inyong pang-araw-araw na dieta ang 4 na kamangha-manghang pagkaing ipinakilala sa video na ito. Ang mga pagkaing ito ay madaling makuha, abot kaya at hindi nangangailangan ng reseta. Ngunit ang kanilang kapangyarihang magpagaling ay mas malakas kaysa sa anumang mamahaling gamot. Ito magiging punto ng pagbabago na ganap na magpapabago sa iyong kalusugan. Ngunit huwag kalimutan ang gintong tuntunin, gaano man ka-natural. Ang isang pagkain para sa kalusugan, laging kumonsulta sa iyong doktor bago ito gamitin upang matiyak ang kaligtasan. At ngayon, gusto kong marinig ang iyong kwento. Kung nakagamit ka na ng psyllium, mangyaring ibahagi ang iyong karanasan sa mga komento sa ibaba. Naging epektibo ba ito? Ano ang mga naging hamon? At isang kawili-wiling katotohanan na halos makalimutan ko, ang psyllium ay malawakang ginagamit din sa industriya ng pagkain bilang pampalapot o pampabuti ng tekstura. Matatagpuan ito sa iba't ibang sarsa krema at maging sa diet ice cream. Maaaring nakakain ka na ng psyllium ng maraming beses nang hindi mo namamalayan. Alam mo ba to? At nakagamit ka na ba mismo ng psyllium? Ipaalam sa amin sa mga komento. Mga kaibigan, bukod sa 4 na pagkaing nabanggit ngayon,
ay ibubunyag ko ang isang sikreto na masasabing nagpapasya sa ating kaligtasan. Ito ay ang glycemic index o GI. Hindi ito isang bago o komplikadong konsepto. Ito ay isang numero lamang na nagsasabi kung gaano kabilis magpataas ng blood sugar ang isang pagkain. Ngunit bakit ito napakahalaga? Ipaliwanag ko ito sa simpleng paraan. Kapag kumakain tayo ng kanin tinapay o candy, natutunaw ito at nagiging asukal at ang asukal na yon ay pumapasok sa ating dugo. Ang problema, may mga pagkain na nagpapataas ng blood sugar ng kasing bilis ng bala, habang may iba namang dahan-dahan at matatag na nagpapataas nito. Ang una ay tinatawag na high GI foods at ang huli ay low GI foods. Ito mismo ang dahilan kung bakit milyon-milyon tao, lalo na ang mga nasa edad 50 pataas, ang hindi namamalayan na sinasaktan ang kanilang sarili araw-araw. Hinati ng mga siyentipiko ang mga pagkain sa tatlong grupo batay sa GI. Dapat ninyong tandaan ang tatlong gintong numerong ito. Una, mga pagkaing may GI na 55 pababa. Ito ang ating pinakamatalik na kaibigan at dapat nating kainin ng marami araw-araw. Dahan-dahan at malumanay nitong pinapataas ang blood sugar kaya hindi nabibigla ang katawan. Pangalawa, ang mga pagkaing nasa pagitan ng 56 at 69 ay nasa gitnang grupo. Maaari itong kainin, ngunit kailangan mag-ingat sa dami at dalas. Panghuli, ang mga pagkaing may GI na 70 pataas. Ito ang pinakamapanganib na kaaway. Pinapataas nito ang blood sugar na parang rocket na nagdudulot ng malubhang pinsala sa pancreas, atay at lahat ng organo sa katawan. Mga kaibigan, kapag madalas na biglang tumataas ang blood sugar ang pancreas, ay napipilitang magtrabaho ng sobra sa paglalabas ng insulin. At sa huli, ay hindi na gumagana ng maayos. Sa sandaling hindi na ito makagawa ng sapat na insulin iyon na ang simula ng diabetes na sinusundan ng mga nakakatakot na komplikasyon tulad ng pagkabulag, kidney failure, pagkaputol ng paa at kamay dahil sa gangrene at stroke. Kung gayon, paano tayo makakapili ng mga pagkaing may mababang GI? Ito ay isang madalas na tanong sa akin ng maraming pasyente. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang isang gintong prinsipyo na maaari ninyong simulang gamitin sa inyong susunod na pagkain. Una, mas kaunti ang proseso, mas mabuti. Ang mga whole grains tulad ng brown rice, black rice at whole oats ay may balat pa at mayaman sa dietary fiber na nagpapabagal sa panunaw kaya mababa ang kanilang GI. Sa kabilang banda, ang mga pagkaing tinanggalan ng balat tulad ng puting kanin o puting tinapay ay mabilis na natutunaw at nagpapataas ng blood sugar. Pangalawa, pumili ng mga gulay na hindi starchy kaysa sa mga starchy. Halimbawa, ang mga berdeng dahong gulay tulad ng spinach, kay lettuce at broccoli ay may napakababang GI, mababa sa 20, kaya maaari kayong kumain ng marami. Sa kabilang banda, ang patatas, gabi at kalabasa ay may mataas na GI kaya dapat bawasan ang pagkonsumo. Pangatlo, ang mga beans at tofu ay tunay na kayamanan. Ang black beans, red beans, mung beans at tofu ay lahat may napakababang GI, nagpapanatili ng pakiramdam ng kabusugan, ng matagal, mayaman sa protina at mabuti rin para sa puso. Ngayon gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang listahan, mga pagkaing may mababang GI na dapat kainin araw-araw at may napakagandang epekto sa kalusugan. Una ay ang mga berdeng dahong gulay na nabanggit ko kanina. Ang kalahati ng iyong plato ay dapat laging puno ng mga gulay na to. Pangalawa ay mga mani at buto. Ang pagkain ng isang dakot ng almonds, walnuts, chia, seeds o flax seeds sa isang araw ay malaking tulong sa pagpapatatag ng blood sugar. Pangatlo ay mga isdang mayaman sa taba tulad ng salmon, mackerel at herring. Ang mga ito ay mayaman sa omega-3 fatty acids na nagbabawas ng pamamaga at nagpapabuti ng insulin sensitivity. Pang-apat ay mga itlog. Huwag itapon ang pula ng itlog.
Marami ang umiiwas sa pula ng itlog, ngunit ito ay isang perpektong pinagkukunan ng nutrisyon na halos zero ang GI. Panglima ay mga berry tulad ng strawberries, blueberries at raspberries. Bagamat may natural na asukal, mayaman sila sa fiber kaya napakababa ng kanilang GI. At panghuli, avocado. Ang kamangha-manghang prutas na ito ay halos walang asukal at mayaman sa malusog na taba na nagpapanatili ng kabusugan ng matagal at nagpapatatag ng blood sugar sa loob ng mahabang panahon. Ngunit mayroon ding isang bagay na kasing halaga. Dapat ninyong malaman ang mga pagkaing hindi dapat kainin. Ito ay isang blacklist na dapat iwasan. Una at pinakamapanganib ay mga soft drinks at bubble tea. Naglalaman ito ng napakaraming asukal na nasisipsip sa dugo sa loob lamang ng ilang minuto na nagdudulot ng shock sa katawan. Ang isang 330 ml na bote ng soft drink ay may 35,040 gramo ng asukal, katumbas ng 8,010 kutsarita. Kaya mo bang ilagay ang 10 kutsaritang asukal sa iyong bibig ng sabay-sabay? Siyempre hindi, ngunit iyan mismo ang ginagawa mo kapag umiinom ka ng soft drinks. Pangalawa ay puting tinapay cake at sponge cake. Lahat ito ay gawa sa refined flour na may napakataas na GI 70,080 at kasing panganib ng puting asukal. Pangatlo ay mga candy at milk chocolate. Hindi na kailangang sabihin ito ay puro asukal at masasamang taba. Pang-apat ay mga fast food tulad ng instant noodles, hamburger at fried chicken. Hindi lang mataas ang GI nito, puno rin ito ng saturated fat at mapaminsalang preservatives. At panglima, isang patibong na hindi inaasahan ng marami mga fruit juice na nasa bote. Mukhang malusog, hindi ba? Ngunit sa katotohanan, lahat ng fiber ay nawala at purong asukal na lang ang natira na nagpapataas ng blood sugar ng kasing bilis ng soft drinks. At ngayon, upang maisagawa ang kaalaman, ituturo ko sa inyo ang isang milagrosong prinsipyo sa pagkain. Kung susundin ninyo ito ng tama, buong kumpiyansa kong sinasabi, na mapapansin ninyo ang pagbuti sa inyong blood sugar sa loob lamang ng ilang linggo. Isipin ninyo na ang inyong plato ay nakaayos. Nang ganito, 50% ng plato o kalahati ay dapat punuin ng berdeng gulay o iba't ibang kulay ng non-starchy vegetables. Mas makulay ang pagkain tulad ng berde ng sariwang spinach, pula ng kamatis, dilaw ng bell pepper, kahel ng carrots, mas mabuti. Dahil ang bawat kulay ay kumakatawan sa iba't ibang uri ng antioxidant na nagpoprotekta sa ating katawan. Ang susunod na 25% o isang kapat ay dapat punuin ng mababang taba at masustansyang protina. Kabilang dito ang isda, dibdib ng manok na walang balat, tofu, itlog o beans. Ang protina ay nagpapanatili ng kabusugan ng matagal, nagpapalakas ng kalamnan at higit sa lahat ay may mahalagang papel sa pagpapabagal ng biglaang pagtaas ng blood sugar. At ang huling 25% ay para sa complex carbohydrates. Ngunit tiyaking pumili ng mga whole grains tulad ng brown rice, black rice, oats o kamote at iwasan ang puting kanin o puting tinapay. Sa pagsunod sa prinsipyong ito ng plato, natural mong makokontrol ang iyong pagkonsumo ng carbohydrates at maiiwasan ang biglaang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain. Ngunit mga kaibigan, may isa pa akong sikretong dapat sabihin sa inyo. Ito ay ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Ito ay isang revolusyonaryong, siyentipikong tuklas na hindi pa gaanong kilala. Ayon sa mga pag-aaral, kung kakain tayo sa tamang pagkakasunod-sunod, maaari nating bawasan ang pagtaas ng blood sugar pagkatapos kumain ng 30 hanggang 40%. Kahit hindi baguhin ang dieta, parang mahika, ngunit ito ay tunay na agham. Kung gayon, ano ang tamang pagkakasunod-sunod? Una sa unang 50,000 minuto ng iyong pagkain, kainin ang mga gulay. Dahan-dahang ngumuya upang ang fiber ay makabuo ng isang proteksyon na harang sa iyong tiyan at bituka.
Ang harang na ito ay nagsisilbing pader na pumipigil sa mabilis na pag-absorb ng asukal sa dugo. Pagkatapos kumain ng sapat na gulay, kainin ng protina at malusog na taba tulad ng isda, manok o itlog. Ang mga pagkaing ito ay lalong nagpapabagal sa panunaw at nagpapanatili ng kabusugan. At pagkatapos kainin ng gulay at protina, saka pa lamang kainin ng kanin o carbohydrates. Bakit kailangang ganito ang pagkakasunod-sunod? Dahil kapag nauna ang fiber at protina sa tiyan, hahalo ito sa mga carbohydrates na papasok na magpapabagal sa pag-convert ng starch sa asukal. Ang resulta, ang blood sugar ay tataas ng dahan-dahan malumanay at ligtas. Tinatawag ito ng mga siyentipiko na food combination effect. At isa ito sa pinakasimple at pinaka-epektibong paraan upang kontrolin ang blood sugar nang hindi gumagamit ng gamot. Tulad ng nakikita ninyo, ang pamamahala sa blood sugar gamit ang glycemic index at mga gawi sa pagkain ay hindi komplikado o magastos. Hindi kailangan bumili ng mamahaling health foods. Ang kailangan lang ay tamang kaalaman, pagpili ng tamang pagkain sa tamang pagkakasunod-sunod, at higit sa lahat ang patuloy na pagsasagawa nito araw-araw. Ito ang gintong susi upang kayo ay mabuhay ng malusog, masigla, malaya sa takot ng diabetes at masayang mag-enjoy sa inyong pagtanda kasama ang inyong mga anak at apo. Nakita ko ang daan-daang pasyente na nagbago ang buhay dahil sa simpleng prinsipyong ito, at sigurado akong kaya ninyo rin. Simulan ninyo sa inyong susunod na pagkain. Dito nagtatapos ang lahat ng nais kong ibahagi sa inyo sa video na ito. 4 na simple, ngunit kamangha-manghang makapangyarihang natural na sandata, psyllium husk, apple cider vinegar, Ceylon cinnamon at green tea. Huwag ninyong hayaang ang mahalagang impormasyong ito ay matapos lang bilang isang video na napanood. Ito ay isang gintong pagkakataon na maaaring magbago ng inyong buhay. Kumilos ngayon din. Pumunta sa grocery, bilhin ang mga pagkain ito at mangakong regular na isasama sa inyong dieta. Ang inyong kalusugan ay karapat-dapat dito. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mangyaring pindutin ang like button. Sa gayon matutulungan ng YouTube algorithm na maabot ng video na ito ang mas maraming tao. Mag-subscribe at i-on ang notifications para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na kapaki-pakinabang na health videos. At ang pinakamahalaga, ibahagi ang video na ito sa inyong pamilya at mga kaibigan, lalo na sa mga may mataas na blood sugar, dumaranas ng diabetes o nais magbawas ng timbang. Ang isang share ninyo ay maaaring magligtas ng buhay ng isang tao. Gusto kong marinig ang inyong mga kwento. Iwan ang inyong mga karanasan sa comment section sa ibaba. Anong mga paraan ang sinubukan ninyo? Ano ang naging resulta? Mayroon ba kayong mga tanong? Iwan ito sa mga komento at susubukan kong sagutin lahat hanggat maaari. Ang ating komunidad ay magbabahaginan ng karanasan, magtutulungan at sabay-sabay na lalago. Panghuli, isang taos-pusong pagbati. Naway lagi kayong malusog, masaya at puno ng sigla. Huwag kalimutan ang kalusugan, ang pinakamahalagang yaman na mayroon kayo. Mahalin at alagaan ang inyong katawan. Magkita-kita tayong muli sa susunod na video. Paalam at mag-ingat kayo.